What's up mga kalakbay, for today's video is tayo ay magpapalit ng ating exhaust. So nakikita nyo, naka-stock exhaust pa tayo. So ito ang papalit natin is, which is yung E-TEC na version 1. Ayan siya. So ito yung itsura ng ating pipe. Ayan. So na-unbox ko na to kagabi para ma-double check natin. So ito lang naman. Ayan. Ito yung ating canister. So makikita nyo to mamaya. Ayan. L-Y yung itsura. So ito yung elbow. Pinaka ano natin. Then yung spring. So ngayon is babaklasin natin yung ating stock exhaust. So ito pala, dumating to nung nakarang araw. So busy tayo kapon, dapat kapon ko pa ito kinabit. And dahil magpapasko at mag-New Year, kailangan natin palitan at mag-upgrade tayo ng ating exhaust. So ngayon is babaklasin na natin tong stock exhaust natin. So tatanggalin natin yung time-lapse ko na lang mga alakbay. Kung nakikita nyo, dito natin lalapat yung exhaust gasket. Maintain muna natin. Try natin muna. So iba na pala yung mounting nito. Hindi na pala yung tulad ng dati. Kumbaga yung sa stock dito yung pinapadaan. Dahil mahaba tong portion na to. Sana hindi sumayad. Kung tayo ay nasa hubs, yun na may concern ko. So hindi talaga. Ang kailangan talaga is dito. So hindi na pala grasa ilalagay natin. Nalagay na natin yung gasket mismo, yung exhaust gasket. Yan, gasket maker. Dito lang naman sa top portion lang. Konti lang ilalagay natin. Konting-konti lang. Then, saka natin lalagay yung ating exhaust.
gasket. So ayan, ilalagay na natin. So ito yung ating elbow. Ayan. So hanggang doon. Ayan siya. So fit na fit siya. Wala siyang tatamaan na kung ano-ano. Ayan, sakto siya. Hindi ko muna hinigpitan para ma-adjust natin. So ngayon is kakabit na natin yung ating canister. So ito siya. Ayan. Ito yung ating canister. So di ko muna tatanggal yung plastic dahil ikaabit muna natin para iwas gasgas na rin. Then ang kagandahan dito is di na kailangan ng spacer dahil sadyang yung swing arm is sakto na dito. So bago muna yan is lalagyan muna natin ng konting liquid gasket muna to. Ito ang ating yan sa may duksungan. Lalagyan muna natin ng liquid gasket para iwas sungam. Gawin natin siguro is bibili tayo ng Michelin bolt dito. Ito okay na to. So papalitan ko na ng stainless to siguro. Hanap ako ng bolt na maikli dito. So ang gagawin ko muna is ito muna, higpitan ko. Bilang naman yung mga problema, bolt lang talaga pag nagpalit ka ng aftermarket pipe. Dahil ito is kumbaga ito yung bolt na to is para sa stock. Tanggalin ko muna tong ating sobrang gasket.
So ngayon is yan, nakabit ko na isa, hindi pala nagre-record. So kaabitan natin yung ating spring gamit ang ating may wagang straw. So ayan na. So ang next natin is mga alakbay, dahil ito ay yung ating exhaust na itik is bago muna is yung diameter nitong tubo is 28. So medyo malaki sa ating stock, siguro mga 24 mm yon, hindi ko lang sure. So dahil ito ay plug and play mga alakbay, is pwede naman i-reset ECU or dito, pwede naman i-reset ECU to o hindi, nasa sa inyo na yan. Pero sa akin, i-reset ECU ko dahil wala na mawawala, at TPS na rin para isahan na lang. Dahil wala na, tulad nga sinabi ko, wala na mawawala kung gagawin mo o hindi. So ay mga alakbay, update ko na lang kayo mamaya pag natapos na yung ating pagre-reset at TPS. Then sa soundcheck na natin ito mga alakbay. Few moments later. So yung mga alakbay, tapos na tayo mag ECU reset at TPS reset. Optional na naman yan, depende na rin sa inyo kung gagawin nyo hindi. Basta yun, wala namang, sabi ko nga kanina, wala namang mawawala kung susubukan nyo. So ito yung sound check ng ating E-Tech pipe. And ayun siya, tahimik siya pag idle dahil ito ay yung B1 is silent killer. Then yung B1 is may backtone, only backtone daw sabi sa group ng E-Tech. So ayun lang mga alakbay yung ating pag-i-install ng ating E-Tech pipe. So huwag kalimutan mag-like and share, and please subscribe sa aking channel. This is JC mga alakbay. Peace.